So ayan mga kamaster, today's video ay yung ating mga Peking duck ay ang dami nang napisa. Ayan, may mga bisita tayo, yung DILG President, National Office. Ayan, si mahilig sa chicks, Peking duck chicks. So ito, titingnan natin yung mga napisa, bibilangin natin. May itik pinas po tayo at saka Peking duck. At ito po yung mga gamit natin, syempre, incubator master, Lifers incubator. Dami na napisa. Ang ayaw ko lang, yung taga-operator ko, hindi inaayos ang dumi-dumi ng itlog. Pero huwag kayong mag-alala, titisain yan ng Lifers. Oh, grabe, ang dami ko pala dito Peking duck. So guys, ito, bibilangin na natin yung ating mga Peking duck na napisa. Para itala sa tigigaraw kasi may bibili sa atin. Kapag yun? Wala. 18, 19. Ito naman mga boss is sa mga itik pinas pa ito. Brown saka black. Meron tayong dalawang itik pinas na strain sa Pilipinas. Ang black department tapos yung brown department. Siyempre meron tayong mga sisiw dito. Mga native na ito, mixed native na. Black Australian, then mga PBR. Ano kaya ihalo pa yan? Ayan, para naman sila. Practical tips lang sa ating pong pag-manage sa ating egg incubator for Peking ducks. Please be reminded, 37.8 pag during summer seasons, 60 ang kanyang humidity at 75 during hatching. At the same time, pag cold months or bare months, kailangan natin i-adjust ng 38 degrees Celsius ang temperature ng ating egg incubator. 60 pa rin ang setting days, 60% ang relative humidity, at during hatching days 75%. So high humidity makes the eggshell become porous so that hindi mahirapan yung ating mga sisiw ng Peking duck sa pagsipa at paglabas sa loob ng kanilang eggshells. Yun lang po. Maraming salamat.